Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa The Life Giver Church where new life begins. And we want to welcome you sa ating pong first Sunday for the month of September. Napakabilis ng panahon at September na po. So bare months na po ito at kapag sumasapit ang bare months ay malapit na po ang October. Hallelujah. Amen. Susunod, November, tapos December na po. Amen. So napakabilis ng panahon. At Pasko na naman po. At sabi nga, kanina ni Ate Yayin ay sumisilip na po si Jose Marichan. At siya po ay nagpapaalala at nagbababala na malapit na ang Pasko. Hallelujah. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at natutuwa po kami at nalulugod na makasama po kayo sa ating pong pagdiriwang ng ating pong Holy Communion para po sa unang Sunday po ng month of September. At wala po yung ating resident pastor. Si Pastor Dante at Ate Shirley ay nasa Christ Life Church sa Life Giver Church, Paranaque. At since today ay Holy Communion Sunday, so ini-invite po palagi si Pastor Dante to minister yung pong Holy Communion sa dako po ng CLC Paranaque. At sa mga sumusubaybay po sa atin, sa ating pong global community across the globe, magandang umaga po sa inyo wherever you may be ngayong pong araw na ito. Sa iba't ibang parte sa Amerika, nakakarating po tayo to as far as Toronto, Canada. At nakakarating po tayo sa Italy, sa Europe, meron po tayong mga kapatid na sumusubaybay sa Barcelona, Spain, sa Amsterdam, sa Germany, sa mga kasama po natin sa gawain po ng The Life Giver Church. Maging sa Middle East, kasama po natin sila Pastor Teng, sila Ate Salvi, sila Kuya Ness, at family po ng Cortez sa Doha at saka po sa Bahrain. So meron po tayong pamilya po dyan, nakasama po natin nakikiisa sa gawain po ng Panginoon. Sa mga kasama po natin sa Hong Kong, meron po tayong mga kapatid sa Hong Kong, sa Japan, sa Taiwan, maging sa Palau, meron pong sumusubaybay po sa atin sa Palau. At marami pang mga karating na mga bansa. Salamat sa Panginoon. So medyo malayo-layo na po ang nararating ng gawain po ng The Life Giver Church. At kamakailan, nag-report po sa akin si Kuya Noel, Pastor Noel, at nasa kulang 7,000 na po ang followings po natin, ang sumusubaybay po sa atin. Hallelujah! Kaya salamat sa Panginoon. At meron din po tayong mga kapatid na kasama po nating sumusubaybay sa Bukidnon, sa Zamboanga, Sibugay, sa Pagadian, at sa Dipolog, meron po tayong mga kapatid sa General Santos City, sa Davao, kasama po nating sumusubaybay. At purihin ng Panginoon, nung last Sunday, just to give you a mission report, nung nakaraang Sunday, nag-celebrate po tayo ng ating anniversary sa dako po ng Barangay Bakong, Hermosa, sa Bataan. Ang The Life Giver Church Grace Family sa Bataan. At nakasama po natin yung mga kapatid po natin sa iba't ibang parte, kasi pati po yung mga kapatid natin sa Zambales. So pagkatapos po ng anniversary sa Bataan, pumunta po kami ng San Marcelino, Zambales. At kung kayo po yung nagbablog, meron pong isang lugar po doon na sikat na sikat sa mga vlogger, yung mapanghi? Ano ko yan, Noel, yun? Mapanwepe. So, Mapanwepe. Yan po'y sikat na sikat sa mga vlogger. At pinuntahan po namin, kasi taga roon po si Pastor JP, at meron po tayong kinausap na mga pastor. At kasi po yung pamilya po ni Pastor JP, sila po yung nagpatayo ng church doon sa San Marcelino na inaalagaan po ng pastor ng Assemblies of God. Kaya lang hindi po masyadong nababantayan dahil marami pong inaasikaso yung pastor.
Kaya po, nagkausap po kami ni Pastor JP kung maaari o kung pwede ay aalagaan po ng The Life Giver Church yung gawain po doon sa San Marcelino sa Zambales. So kinausap na po namin yung pastor, pero ito po ay ayon at sa base sa kapasyahan ng family po ng lumbab ni Pastor JP sa San Marcelino. At medyo malapit-lapit ng konti, layo po dadaan po kayo sa Lahar Dike, yung dike na ginawa from out of Lahar, galing po sa Bulkang Pinatubo, na naghihiwalay sa isang bahagi at kabilang bahagi, kalagitnaan po, mataas na dike na dadaanan po papunta ng San Marcelino sa bundok. So medyo ilang kilometro din po yung lahar na dadaanan bago makarating doon sa kabundukan ng San Marcelino. Ganun pa man, naging very successful po at nakilala po natin yung mga pastor po doon at salamat sa Panginoon na potential opening o potential na mission work ng The Life Giver Church later on. Kaya ang panalangin namin talagang payamanin ng The Life Giver Church para po makatulong tayo dun sa mga gawain nakakaawa po. At ang mini-minister po ay mga katutubong ita, mga aitas ng Zambales. So yun po yung inaabot. Kung tayo po ay nagmi-minister sa mga mangyan sa dako ng Mindoro, tayo naman po ay maaaring magbukas ng gawain sa katutubong mga ita. Na po, at makakakita talaga kayo ng mga aitas. Yan po medyo maliliit na kulot ang buhok na kakulay ko. Hallelujah. Amen. So mga mga taga. Meron po tayong 2 Bible School student na nag-graduate galing po sa katutubong ita. 2 po ang nagtapos ng ating pong Grace Institute nanggagaling po ng kabundukan ng Zambales. Dumadalo pa po, pumupunta pa sa Angeles, kila Ate Jen, para lang makadalo po ng Bible School. At napakasipag po nila, 2 ita na nagmumotor, at tuwan-tuwa kapag sila po'y nakakasapit ng Angeles, at maniwala po kayo, nakapagtapos po sila ng 1 taon at kalahating Bible School. Hallelujah. At purihin ng Panginoon. Sila po ngayon ay nagiging instrumento para po sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa dako ng mga katutubong ita sa Zambales. So salamat sa Panginoon. Hallelujah. At pera po sa Sunday, sa isang Sunday po ay dadako naman tayo sa Mansalay, Oriental Mindoro, at saka po sa Victoria, Oriental Mindoro. At magse-celebrate po tayo ng ating anniversary sa dako naman ng Victoria, Oriental Mindoro sa pangunguna po ni Pastor Alex Galsin. At dyan naman po ang mini-minister natin mga katutubong mangyan. At maniwala kayo, may mga nakabahag pa po sila. Nakabahag pa po sila. At sila yung umaakyat ng buko, kaya pag tumingala kayo, hallelujah, ang daming buko, hallelujah. Dami-daming buko. Nakabahag pa po kasi sila, nakabahag pa. Amen. At tuwan-tuwa silang magsusuot ng bahag. Amen. Purihin ang Panginoon. At yun po yung kanilang pinansasala sa tsaa. Di pa, biro lang. Biro lang, amen. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Praise God. At pupunta po tayo doon. At kung may pagkakataon, minsan, sama po kayo sa ating mission work at makita nyo po, magkaroon po kayo ng ministry exposure at makarating po kayo sa mga katutubong mini-minister po natin. So, salamat sa Panginoon. Hallelujah. At nangako ko sa Holy Spirit na maaga tayong matatapos ngayong umaga. Kaya lang, ang Holy Spirit punong-puno ng grasya, kaya nauunawaan niya ako. Amen. Natutuwa po ako makita po kayo. Nandito po si Nanay Bobby. Good morning po. Nanay Bobby from Doha, Qatar din po si Nanay Bobby. At ngayon po, dyan po siya nag-stay sa Ugong. Hallelujah. Meron ba tayong mga balikbayan dito?
Amen. Wala si Ate Reggie, balikbayan. Ate Reggie, good morning. Amen. Praise God. At sa mga nakikiramay po tayo at nakikidalamhati sa mga kapatid po nating pamilya, sa mga pamilya ng mga kapatid na umuwi na po sa ating Panginoon. At meron po tayong isang kapatid, si Kuya Ruben sa Candelaria, na umuwi na rin sa Panginoon. At magme-minister po sila Pastor Lito doon. Hallelujah, para po sa necrological at funeral service. So sa umaga pong ito, tayo po'y maghanda para po sa ating banal na hapunan. At bago po tayo dumako sa ating Holy Communion, payagan po ninyo na ako po'y makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa ilang sandali. Naalala ko si Ate Baby. Si Ate Baby po may dinaramdam, so we pray for those having sicknesses and diseases. So may mga kapatid po tayong may karamdaman, ipanalangin po natin ang kagalingan ay makarating sa kanila sa umaga pong ito. So kung meron po kayong Bible with you, buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 9 at babasahin po natin ang magmula verse 1 hanggang sa sumusunod. Wala si Ate Sitas ngayon, ano? So, wala si Ate Sitas. At birthday po ng panganay ni Ate Sitas, kaya magse-celebrate po sila. Si Ate Sitas, may 52 years old na po pala siyang panganay. So, talagang medyo, kaya nanay Mama Sitas talaga. Kasi may 52 years old na po siyang magse-celebrate ng birthday today. Praise God. John chapter 9, beginning verse 1. Verse 1 lang po siguro muna. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. So the title of my message this morning ay napakasimple po, Jesus who sees us. Jesus who sees us. Ang Panginoong Yesus na nakakakita sa atin. Jesus who sees us. Praise God. So to introduce the topic, ang Panginoon ay may iba't ibang pangalan magmula sa Old Testament hanggang sa Bagong Kasunduan. Siya ay ipinakikilala sa iba't ibang pangalan. So hindi lang iisa ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, marami po siyang pangalan ayon sa kanyang tungkulin at gawaing ginagampanan. Hallelujah! So kilala natin siya sa pangalang El at Elohim, ang Diyos na lumilika at lumika ng lahat ng bagay. May panahon ang pangalan niya ay ang si Yahweh. Minsan naman siya ay kilala sa pangalang Adonai. Siya ay kilala sa pangalang Jehovah. At kilala sa iba't ibang taguri tulad po ng pagiging covenant-keeping God as being Jehovah. At sa kanyang pagiging Jehovah, marami pong nakadugtong, compounded na pangalan na ikinakabit sa kanyang pangalang Jehovah at sa pangalang El. Minsan, tinawag siyang El Shaddai. El Shaddai, the breasty or all-sufficient one. So marami siyang pangalan. At isa sa pangalan po niya ay ang Diyos na nakakakita. Ang Diyos na nakakakita. Kaya sa maniwala kayo tindi, ngayong umaga, nakikita ng Panginoon ang bawat isa sa atin. At nalalaman niya ang lahat ng ating pinagdaraanan, walang hindi alam ang ating Panginoon. Kapag tayo'y humarap sa Kanya, humaharap tayo sa Kanya, tulad ng isang taong hayag ang lahat ng nilalaman ng ating pagkatao. Hallelujah! Kaya bilang Diyos na nakakakita,
siya ay tinawag sa pangalang El Roi. El Roi. At ito pong pangalang ito ay nanggaling sa isang pangyayari sa Lumang Tipan patungkol sa isang babae na maituturing na pinagmalupitan at maituturing na kabilang sa mga marginalized renegade na mga nilalang na nabuhay. So parang hindi pinapansin, pinagmalupitan, kaawa-awa, kaaba-aba ang kanyang kalagayan. Subalit sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, nakikita siya ng ating Panginoon. At ito po ang kasaysayan, ikwento ko lang po sa inyo, pagkatapos punta tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Isang panahon, ito po'y kasaysayan ni Abraham, ni Sarai at saka po ni Hagar. Pa isang panahon, nangako ang Panginoon kay Abram na siya ay gagawing ama ng maraming bansa. Magmula sa lipi at lahi ni Abraham, ay lilikha ang Diyos ng isang makapangyarihan at isang malaking bansa. At ito'y tatawaging bansang Israel. Na alam natin ang kasaysayan, si Abraham po ay ang pinagmulan ng lipi ng mga Hebreo. Originally, si Abraham po ay hindi Hebreo. Siya po ay Iraqi. Siya po ay Iraqi. Kung merong mga Iranian, meron pong mga Iraqis na nakatira sa Iraq. At si Abraham ay galing sa Ur of Chaldea na siyang pinagmulan ng lipi at lahi ng mga Iraqis. Tinawag ng Diyos si Abraham mula sa lupain ng Iraq, Ur of Chaldea, at dinala sa isang lupaing ipinangakong magiging kanya ang lupa ng Kanaan. So magmula sa Genesis chapter 12 ay nagsimula ang kasaysayan ni Abram. So gagawin kitang dakilang bansa, mula sa iyo ay lilikha ako ng isang pamilya na pinagpala. At ang bansa na magmumula sa iyo ay tatawaging bansa ng mga Hudyo, ng mga Hebreo, ang Israel. Subalit para maganap ito, ay may himalang mangyayari. Sapagkat si Abram at si Sarai ay hindi na maaaring manganak. Hindi pwedeng manganak si Sarai dahil siya ay baog, barren. At si Abram naman ay matanda na. Nang ipangako ito, 75 years old po siya. So to cut the long story short, lumipas ang panahon at sumapit ang ika-10 taon na 85 years old na po si Abram. 75 years old nang ito'y ipangako sa kanya, 85 years old, hindi pa rin nangyayari. So nag-usap si Sarah at si Abram, kung hindi ito matutupad ngayon, baka hindi na matupad. Kaya para matupad, ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking yaya. Ang aking yaya. Ang pangalan ay si Hagar. At baka sakaling sa pamamagitan niya ay maganap ang pangako o mangyari na tayo ay magkaanak. So, sa kanilang kasunduan, pumayag si Abram na maging asawa si Hagar. At true enough, pagkalipas ng 9 na buwan, ay ipinanganak, actually at the age of 86 na, hallelujah, ay ipinanganak si Ismael. Subalit sa panahon na siya'y naglilihi, parang nagkamali si Hagar kasi. Nang naglilihi na si Hagar kay Ismael, inalipusta niya si Sarai. So pinagkatiwala na nga ni Sarah, si Hagar, si Abram kay Sarah, nung nagdadalang tao na si Hagar,
ayon sa kasaysayan, inalipusta o parang tinuya ni Hagar si Sarai. At dahil sa pangyayari, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Abram at si Sarai. Sinisisi ni Sarai si Abram. Kung tutuusin, hindi dapat sisirin si Abraham sapagkat kasunduan naman nilang dalawa. Kaya lang dahil sa inaalipusta ni Hagar si Sarai, na nagalit o nagtampo si Sarai kay Abram at ang sabi, ikaw ang dapat sisihin kasi pinayagan mong ako'y alipustain ng aking yaya. Kaya sabi ni Abram, yaya mo naman yan, alipin mo naman yan, ikaw na bahala. Kung anong gusto mong gawin sa alipin o sa yaya mong si Hagar, wala na akong pakialam, ikaw na bahala. Wag lang tayo magkaroon ng sigalot bilang mag-asawa. So, ang nangyari, nabaliktad. Pinagmalupitan naman ni Sarai si Hagar. Hanggang sa pangyayaring hindi na makatiis si Hagar, nilisan yung tahanan ni Abram at ni Sarai at nagpakalayo-layo si Hagar. Samantalang nagdadalang tao. At umiiyak siyang nilisan ng tahanan at pagkatapos po ay nakita ng Panginoon ang kanyang kadalamhatian. At nang makita ito ng Panginoon, naawa ang Panginoon kay Hagar. Yan, tignan niyo ang kagandahang loob ng Panginoon. Kung tutuusin, dapat nga'y parusahan. Kung tutuusin ay konsintihin na lang at baliwalain na lang ang kanyang kaapihan sapagkat ito'y kasalanan laban sa Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nahabag pa rin ang ating Panginoon kay Hagar. Kaya pagbasahin nga natin yung Genesis chapter 16, so sinalubong ng anghel ng Panginoon si Hagar. Dapat konting kwento lang ito tapos punta na tayo sa mensahe. Pero mahalagang ikwento Mahalagang ikwento yung kasaysayan. So ang sabi po, sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Tapos tinanong siya ng Panginoon, Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng anghel ng Panginoon kay Hagar. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin. Tignan po nyo to Ito po ang ipinangako ng Panginoon kay Hagar kapag naipanganak na si Ismael, ang pagmumulan ng lahi ng mga Muslim. Na po, yung pagmumulan ng lahi ng mga Muslim na magmumula kay Ismael. Kung hindi po nyo na itatanong, kung si Isaac na anak ni Abraham sa pangako ay manganganak ng 12 lipi at tatawaging 12 lipi ng Israel, si Ismael din po ay magkakaroon ng 12 lipi. So ang alam natin, 12 tribo lang ng Israel. Pero sa kasaysayan, may 12 tribo din po ang si Ismael, ang Muslim, ang hallelujah. So, medyo maingat ako magsalita kasi dapat maging maingat Amen po. So, ito po ang pangako ng Panginoon. Prophecy po yan. Mga anak mo ay aking pararamihin. Mga anak ni Ismael, Muslim. At sa karamihan, di kayang bilangin. So kung gaano karami ang lipi ng Israel, ganyan din po magiging karami ang lipi
ni Ismael. Susunod na hula, ang sabi, di na magtatagal, ikaw ay magsisilang, Ismael, sa kanya'y iyong ipangalan. At ang ibig sabihin ng Ismael, narinig ka ng Panginoon sa iyong daing. So the meaning of Ismael is God hears. Ang Diyos ay nakarinig, sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Kaya sa maniwala kayo tindi, ang Diyos natin ngayon ay hindi lang Diyos na nakakakita, siya ay Diyos na nakaririnig ng inyong mga daing. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya makapangyarihan ang panalangin. Susunod na talata. Sabi po, ngunit ang anak mo'y magiging mailap. Tignan po ninyo. Ang lahi ni Ismael, ang mga Muslim ay magiging mailap. Hallelujah. Hayop na asno ang makakatulad. Tignan nyo yung mga katangian. Maraming kalaban. Kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. So yan ang katangian ng lipi ni Ismael. Kaya kapansin-pansin, kapansin-pansin. Hindi naman siguro lahat. Lalo pag na-born again na. Nagbabago na siyempre ng katangian. Pero yan po ang general descriptions na ipinakita ng Panginoon sa lahi ni Ismael. Hallelujah. So kapansin-pansin. Pagkatapos ang sabi, kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin? So dito na po pumapasok yung pangalan po niya, El Roi, ang Diyos na nakakakita. Talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. So dito po nanggaling yung pangalang El Roi, ang Diyos na nakakakita. At sa maniwala kayo tindi, ngayong umaga, nakikita ka ng Diyos. Ang pangalan ay si El Roi. Amen po, hallelujah. So He is our God, the El Roi, ang Diyos na nakakakita. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, maniwala ka, may Diyos ka, ang pangalan El Roi, na nalalaman at nakikita ang lahat ng iyong pinagdaraanan. Amen. Hallelujah. Yan palang mensahe na yan, pwede na tayong umuwi, ano? Pwede na tayong mag-communion. Hallelujah. At itong pangyayaring ito, hallelujah, nag-pass by o nagpasalin-salin ang kasaysayan hanggang makasapit sa ating Panginoong Yesus. Kaya isa sa katangian ng ministry ng Panginoong Yesus nang siya'y nandito sa lupa, hallelujah, nakikita niya ang kalagayan ng mga tao. At mapapansin nyo sa 4 na ebanghelyo, pag nakita ng Diyos ang kalagayan ng mga tao, hindi maaaring hindi siya mahahabag sa kalagayan ng mga taong ito. Lalong-lalo na yung mga marginalized. Si Hagar po kasi marginalized po siya eh. Ibig sabihin ng marginalized, mga unimportant, relegated people na hindi pinapansin, api-apihan, at inaalipusta. Yan po yung mga unimportant, marginalized group of people. At si Hagar, ganyan po ang kalagayan. Nag-iisa.
walang tumatangkilik, walang nagmamalasakit, api-apihan at pinagmamalupitan. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan marginalized, hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Siya'y tinangkilik, siya'y pinagmalasakitan, at siya'y binigyan ng pansin ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay naniniwalang ikaw ay api-apihan, pinagmamalupitan at walang pumapansin sa iyo, huwag kang maniwala. Sapagkat may El Roi ka na nagmamalasakit at tumitingin sa iyong kalagayan. Amen po? Hallelujah! Minsan kasi ang tingin natin sa sarili natin, nag-iisa na lang tayo. Kalaban natin ang mundo, pasan ng daigdig at walang nagmamalasakit. Kung yan ang iniisip mo, nagkakamali ka, sapagkat may isang Diyos, ang pangalan ay El Roi, na nakakaalam at nagmamalasakit sa iyong pinagdaraanan. Tulad ni Hagar. At pagdating sa Ebanghelyo, 4 na Ebanghelyo, mula sa Mateo hanggang sa Ebanghelyo ni San Juan, ilang beses mo makikita ang Panginoon kapag nakikita ang kalagayan ng mga marginalized, hindi maaaring hindi niya tinutulungan, pinagmamalasakitan at pinagpapala. Maraming beses sa Ebanghelyo, pag nakita niya karamihan ng mga tao ay kaawa-awa ang kalagayan para mga tupang ligaw na walang nagpapastol, pagmamalasakitan niya yan. Pag may nakita siyang may sakit, pagmamalasakitan niya yan. Pag nakita niyang mayroong nangangailangan, tutulungan niya yan. Pagka may isang lumapit na inaapi at pinagmamalupitan, ipagtatanggol at ipagsasanggalang. Sapagkat ang Panginoon ay si El Roi. At isang araw, hallelujah, hindi ko pa sana ikukwento pero I'm getting ahead of my lesson outline. Isang araw, may nakita siyang isang bulag na namamalimos at ang nalaman niya na ang bulag na ito ay bulag sa kapanganakan pa, by birth. Was blind. At ito'y mababasa natin sa John chapter 9, verse 1. So habang dumadaan ang Panginoon, nakita niya ang isang bulag at bulag sa kapanganakan. Alam po ninyo, ang kasaysayang ito, nangyari pagkatapos na si Jesus ay tuligsain ng mga Pariseo. Chapter 8 po ang una yan. Tama ba ang nauna sa chapter 8, chapter 9, chapter 8? Amen, di ba? So sa chapter 8, ganito po yung konting kasaysayan. Di ko na naman sana ikukwento. Pero ikwento ko na rin bago tayo makarating dyan sa chapter 1. Tapos magtatapos na tayo sa chapter 10. Amen. So isang panahon sa kasaysayan ng ating Panginoon, siya'y nilapitan ng mga Pariseo at siya'y tinanong kung anong dapat gawin sa isang babaeng natagpo ang nangangalunya. Di ba? So may inilapit ang mga Pariseo sa Panginoong Yesus. Pagkatapos hahatulang maparusahan ng babaeng ito dahil nahuli sa akto ng pangangalunya. Sabi ko nga, paano nahuli ng mga Pariseo sa akto ng pangangalunya? Di naninilip yung mga Pariseo. Nakita nila sa akto ng pangangalunya. Tapos nang mahuli ng mga Pariseo sa akto, yung act of committing sin, inilapit sa Panginoong Yesus para subukin ang Panginoon kung anong gagawin niya sa babaeng na aktuhan ng pagkakasala. Hindi pinansin ng Panginoon yung babae at saka po yung mga Pariseo. Ginawa ng Panginoon, nagsulat siya sa lupa ng kanyang daliri, may isinusulat siya, siguro nagdo-drawing ang Panginoon, may isinusulat siya sa lupa. Tapos, kinulit siya ng mga Pariseo. Anong dapat gawin sa babaeng ito? Hindi ba dapat sa batas at kautusan ni Moses, ang babaeng ito na nahuli sa akto ay dapat batuhin hanggang sa mamatay?
Nang marinig ng Panginoon yung sinasabi ng kautusan, tumayo ang Panginoong Yesus sa kanyang pagsusulat sa lupa. At pagkatapos sabi niya, kung sino sa inyo hindi nagkasala, siyang unang bumato. Kung sino sa inyo hindi nagkasala, siyang unang bumato. Kung yan ang sinasabi ninyo. Pagkatapos umupo uli ang Panginoon, tapos nagsulat na naman siya. Nasa harap niya yung babae. Ayon sa kasaysayan, nasa harap niya yung babae, umupo uli siya, pagkatapos nagsulat na naman sa lupa ng kanyang daliri. Pagkatapos, yung mga umaakusa sa kanya, unti-unti nawawala. Nagsisialis. Tapos tumayo uli ang Panginoon. Nang sabi niya doon sa babae, nasa na yung mga humahatol sa iyo? Wala na po. Sabi ng Panginoon, hindi rin kita hahatulan. Kaya huwag ka nang magkasala. Hindi sinabi ng Panginoon, huwag ka nang magkasala para hindi kita hatulan. Ang sinabi ng Panginoon, hindi kita hinahatulan, humayo ka at huwag nang magkasala. Magkaiba po yung huwag ka nang magkasala para hindi kita hatulan. Kaysa doon sa hindi kita hinahatulan, kaya humayo ka, huwag ka nang magkasala. May pagkakaiba ba yun? May pagkakaiba po eh. Kasi yung iba, hindi hinahatulan, ang paghatol ay base sa kanilang ginawa. Kung hindi ka na magkakasala, hindi ka nahahatulan. Ang Panginoon baliktad. Kahit nagkakasala ka, hindi ka hinahatulan. Amen? Hallelujah. Tingnan niyo pagkakaiba. Ang batas at ang kautusan, para wag kang hatulan, wag kang magkasala. So, ibig sabihin, para wag kang hatulan, based on your performance. Pero under grace sa ating Panginoon, kahit ikaw ay nagkakasala, hindi ka pa rin hinahatulan. Sapagkat maniwala kayo, ang nakipag-isa kay Kristo ay malaya na sa kahatulan. Amen. Kaya tayo, hindi na tayo hinahatulan ng Panginoon. Kahit tayo nagkakasala, hindi na tayo hinahatulan. Sapagkat mayaman ang grasya ng ating Panginoon. Amen. So, hallelujah, hindi kita hinahatulan, kaya wag ka nang magkasala. So, humayo ang babae at siya'y naging alagad ng ating Panginoon. Actually, hindi mapatunayan o may mga argumento na ang babaeng ito ay si Maria Magdalena. Apo, siya si Maria Magdalena. Ayon sa sinasabi ng relihiyon. So, debatable po yan eh. Pero siya daw si Maria Magdalena. Amen. So, sa Kabanatang 8, ang dami pang nangyari. Ang dami pang nangyari. Hanggang isang araw, sabi ng Panginoon, habang ako'y nandito sa lupa, ako ang liwanag ng sanlibutan. Sabi niya, I am the light of the world. He who follows me shall not work in darkness, but shall have the light of light. Sabi, ako ang liwanag ng sanlibutan. Ang sinumang sumunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman. Hallelujah. So yan ang sinasabi ng Panginoon. Hanggang nabanggit ng Panginoon, hindi nyo kasi ako kilala, kasi hindi nyo alam kung saan ako nanggaling, at hindi nyo alam kung saan ako pupunta. Ang ipinakikilala ko at nagpapatotoo na ako ang liwanag, ay ako at ang aking Ama. Hindi naman kayo maniwala, sapagkat hindi kayo naniniwala sa nagsugo sa akin, lalong hindi kayo maniniwala sa akin. So ayon sa kasaysayan, pagkatapos sabi ng mga Pariseo, bakit? Sino ba ama mo? Sino ba ang tatay mo? Sinabi ng Panginoon na ang aking Ama, hindi nyo kilala. Hindi nyo pinaniniwalaan. Kaya hindi rin kayo maniniwala sa akin. Tapos hanggang sa kanilang kasaysayan, nakarating ang Panginoong Yesus sa isang salita na nagulantang ang mga Pariseo. Sabi ng Panginoon, bago pa man si Abraham, ay ako na.
Kasi sinasabi ng mga Pariseo, kami alam namin, kilala namin ang ama namin. Ang ama namin si Abraham. Si Abraham ang aming ama. Ikaw hindi namin kilala ang iyong ama. Sabi ng Panginoong Yesus, bago pa man si Abraham, ay ako na. Before Abraham was I am. Tapos sabi ng mga Pariseo, paano mangyayari yun ni hindi ka pa nga 50 anyos? Tapos sasabihin mo, bago pa man si Abraham, ikaw na? Hindi ka pa nga 50 years old. Tapos sabi niya, before Abraham was I. Kung ayaw niyong maniwala din. Hanggang siya'y balak ng batuhin ng mga Pariseo, dahil if sinasabi niya na bago pa man si Abraham ay siya na, at ang kanyang ama ay ang Diyos. At ito ay napakalaking paglapastangan sa mga Pariseo, sa mga Hudyo, sa religious leader, dahil sinasabi ni Jesus na siya ay galing sa Diyos Ama at bago pa man si Abraham ay nabubuhay na siya. Kaya pinagbalakan siyang batuhin at nang malaman ng Panginoon ang balak ng mga Pariseyong babatuhin siya, medyo nagkubli ng konti ang Panginoon at pagkatapos tumakas siya. Bakit siya tumakas? Hindi pa niya panahong mamatay. At hindi pagbato ang kamatayang magaganap sa kanya. So, ang Panginoon ay tumakas. Pagbabasahin niyo yung 8, hallelujah, 8, bidakong huli ng 8. So sabihin po dyan sa Tagalog, at si Jesus ay tumakas. Hallelujah. Tingnan lang natin, ha. Ayan po. Ay, hindi pala. Si Hagar pa pala yan. John chapter 8. John chapter 8. Haba kasi nito eh. Tapos punta tayo sa chapter 9. So, nagsidampot 59. 58. Sumagot si Jesus. Pakatandaan ninyo, bago pa panganak si Abraham, ako na. Actually, tinanong sila ng mga, sabi doon sa 57, dahil dito sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, paano masasabing nakita mo na si Abraham? Yung 57. Sabi, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Tapos 58, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. So hindi ba yan ay katibayan na si Jesus ay si Jesus na sa lumang tipan? Bago pa si Abraham. May sinabi nga si Jesus, sabi ni Jesus, ikinagagalak ni Abraham na ako ay makita niya. At siya ay nagalak nga. Para sabihin ng Panginoong Jesus na mayroong pinananabikang mangyari sa buhay ni Abraham at pinananabikan ni Abraham na makita niya ako, sabi ni Jesus. At siya ay nagalak nga. Hallelujah. Hallelujah. 56 po, 56. Magandang mga premise po ito eh. 56. Tingnan natin yung 56. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. At nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Tignan po ninyo, sinasabi ng Panginoon, si Abraham ay nakatanaw sa kinabukasan at tinihintay niyang maganap ang pagsilang ng Panginoong Hesus. Abraham, natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. At nakita nga niya ito at siya'y nagalak. So Abraham is looking to the future of the fullness of time, yung birth, yung Christmas. So si Abraham nakatanaw sa kinabukasan para makita ang pagsilang ng Panginoon.
Tayo po, kung si Abraham nakatanaw sa kinabukasan, tayong lahat ay nakatanaw sa nakaraan. So, si Abraham nakatanaw sa kinabukasan sa pagsilang ni Jesus, tayo namang mga mananampalataya na inabot ng panahong ito ay nakatanaw sa nakaraan, 2,000 ang nakaraan. Alam niyo ba na 2024 na? So 24 na taon na, hallelujah, pagkalipas ng 2,000 taon ng nakaraan, hallelujah, ang lahat ng pangyayari. 2024 And looking back at 2,000 years ago. Amen. So ibig sabihin, 24 years na tayo papalapit sa pagbabalik ng ating Panginoon. Praise God. Kaya po ang sabi, hallelujah, so Abraham was looking at the cross. Tayo, we are forward at the cross. Tayo, we are looking backward at the cross. Praise God. Pero pareho tayong nakatanaw sa Panginoon. So sabi niya, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Pagkatapos, ano po nangyari? Nagsidampot ang mga Pariseo, ang mga Hudyo, ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. So si Jesus nagtago, dumampot na yung mga Pariseo dumampot na yung mga religious leaders. Yung mga Hudyo, babatuhin na ang Panginoong Jesus. Biglang nawala ang Panginoon. Magic. Hindi po magic, nagtago ang Panginoon So nagtago ang Panginoon, pagkatapos unti-unti siyang lumalabas ng templo. Amen. So yan yung kasaysayan. Pagkatapos, habang siya'y papalayo na ng templo, nagtago siya, lumabas sa templo, habang siya'y papalabas, meron siyang nakita. Sabihin nyo nga, may nakita. So, El Roi. May nakita siyang isang bulag, at ang bulag na ito ay bulag sa kapanganakan. At ito ang first time na himala na ginawa ng Panginoon na ang bulag ay nakakita. Psalms 46, ang Panginoon ay magmumulat ng bulag na mata. Hula sa mga awit 46, ang Panginoon ay magpapamulat ng bulag na mata. So, nang makita ng Panginoon ang, simulan na po natin ang kasaysayan, hallelujah, nakita ng Panginoon ang isang bulag, lalaki sa kapanganakan. So pag-aralan po natin ang lalaking ito, ang kasaysayan ng bulag na lalaki. So ang bulag na lalaki ay pwede nating ihambing sa kay Hagar na marginalized. Walang pumapansin, walang nagmamalasakit, kung meron man ay yung nagmamalimos ng konting barya, hindi pinapansin ng lipunan, api-apihan, walang tumatangkilik, lalaking umaasa lang ng kabuhayan sa kanyang pamamalimos sa araw-araw. Tulad ni Hagar, pinagmalupitan, walang tumatangkilik, walang nagmamalasakit, api-apihan, at walang pumapansin. Pero napansin siya ng Panginoon. Yung mga kapitbahay, hindi siya pinapansin, mga taong parot parito, hindi siya pinapansin. Kung magpansinin man, mag-abot ng konting barya, pero napansin siya ng Panginoon. At nang siya'y mapansin ng Panginoon, nilapitan siya at tinulungan ng Panginoon. Kaya maniwala kayo, pag nakita kayo ng Panginoon, at nakita niya ang inyong kalagayan, maniwala kayo, hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon. Tiyak at siguradong ang Panginoon nagmamalasakit sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung iniisip mong walang nagmamalasakit, walang pumapansin, huwag kang maniwala. Si Jesus ay ang El Roi na nakikita ang atin at ang iyong kalagayan. So tignan natin ang bulag na lalaki. Hallelujah. Iba kasi ang pagtingin ng mga tao sa Panginoong Yesus
Kaya tingnan natin yung kasaysayan. Sabi po, habang naglalakad sila, so kasama yung mga alagad, tinanong siya ng mga alagad. Sabi ng mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Nandiyo yung mga alagad. Imbis na pagmalasakitan, ginamit na theological case yung, di ba? Imbis na pagmalasakitan yung bulag, ginamit ng mga alagad ang kaso ng bulag para pag-diskusyonan ang relihiyon at ang theology. Imbis na tulungan na lang sana yung bulag at limusan, ginamit ng mga alagad, daming ganyan ngayon yung para lang masatisfy yung kanilang curiosity at may sisihin sa pangyayari, tinanong ng mga alagad, sino dapat sisihin? Yung mga magulang o yung lalaking bulag, kaya siya bulag? Sino kaya sa kanilang nagkasala? Biro ninyo, imbis na tulungan, pagmalasakitan, ginamit na theological case para lamang masatisfy yung kanilang curiosity and at the same time, may hanaping masisisi. Kaya pag under the law, pag may nangyayari, naghahanap ng masisisi. Do you believe that? Kapag ikaw ay nasa ilalim ng batas at ikaw ay masyadong legalistic, sa lahat ng nangyayari sa iyo, naghahanap ka ng dahilan kung sino yung masisisi. Tama ba? Kapag ang tao masyadong legalistic, kapag ang tao masyadong under the law, maghahanap ng kung ano at kung sino ang dapat sisihin, kaya ganito ang nangyayari. Parang mga alagad. Sino kayang nagkasala? Yung nanay niya? Yung mga magulang niya? O siya mismo? Bakit siya nabulag? Under the law yan. Masyadong legalistic. Pero under grace, sa ilalim ng grasya, walang silid nang maghanap ng masisisi. Maniwala kayo, sa ilalim ng batas, lagi kang maghahanap ng kung sino yung dapat sisihin sa nangyayari sa atin. Kung may mga suffering, sino kaya dapat sisihin? Siguro si Papa, siguro si Mama, siguro yung si Kuya, siguro si Ate, siguro yung mga kapitbahay, siguro naghahanap lagi tayo ng masisisi. Under the law po yan. Pero under grace, walang silid para hanapin kung sino yung masisisi. Kasi naniniwala tayo, hallelujah, lalo na ang Diyos hindi dapat sisihin. Sinong naniniwala sa mga problema at pagsubok na nagaganap sa atin, huwag mong ituturo ang iyong daliri para sisihin ang Panginoon ng may kagagawan. Maniwala kayo, lahat ng mabutit ganap sa Diyos nang gagaling. Walang pangit na pangyayaring nagaganap sa iyo na kagagawa ng ating Panginoon. Kung merong kagagawan sa mga pangit na nangyayari sa atin, siguro pwedeng sisihin ng demonyo, pero kung merong pangunahing dapat sisihin, ay ikaw mismo. Ang tao mismo, hindi ang Diyos. Kahit nga si Satanas, talunan na 2,000 taon na nakaraan, kahit si Satanas, hindi mo na, hallelujah, hindi malimit may kagagawa ng mga problema natin Hallelujah. Siguradong pag may mga sufferings, may mga problema, kasama ka sa manufacturer ng problema mo. Amen? Ang problema, hindi natin maamin. Amen. Lagi tayong maghahanap ng iba. Kaya na magkasala si Eva, sinisi yung ahas. Nagkasala si Adan, sinisi si Eva. Yung ahas, nang harapin ng Diyos, wala nang masisi. Yan ang tao Kaya sabi ng mga alagad, sino kaya ang may kasalanan? Yung magulang o yung lalaki mismo? Bakit ganyan ang tanong ng mga alagad? Kasi
theologically speaking, may batas si Moses na ang kasalanan ng anak ay ibinibintang sa kasalanan ng mga magulang. Kapag may nagmamalasa o nagdurusa ang anak, yan ay dahil sa kagagawa ng kasalanan ng mga magulang. Apo, yan ang batas eh. At ang sabi, yung kasalanan ng mga magulang, dadalawin ang ikalawa, ikatlo, hanggang ikaapat na saling lahi. So kung ang tatay mo babaero, siguradong sa apat na saling lahi, babaero pa din. Kung ang tatay mo namatay sa sakit sa puso, sa ikaapat na saling lahi, mamamatay ang mga apo at kaapo-apuhan sa sakit sa puso. Sapagkat ang paniniwala, ang sumpa ng mga magulang dumadaloy hanggang sa ikaapat na saling lahi. Kung ano yung kasalanan ng mga magulang, sinisingil ang mga anak. Yan ang kautusan ni Moses, galing sa 10 utos. Pero maniwala kayo sa grasya ng ating Panginoong Hesus. Nang tayo'y tubusin ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, tinubos tayo sa sumpa ng kautusan. At dahil tayo'y tinubos na sa sumpa ng kautusan, ang kasalanan ng mga magulang hindi nasisingilin sa mga anak, at ang kasalanan ng mga anak hindi nasisingilin sa mga magulang. Kung hindi ang kasalanan ng isa't isa, ay sisigilin sa isa't isa. Pero maniwala kayo, sa ilalim ng grasya, hindi na tayo sisingilin sapagkat binayaran ni Jesus ang lahat ng ating mga pagkakasala at pagkakautang. Amen po? Kaya sa ilalim ng ating pakikipag-isa kay Jesus, tinubos na tayo. Kaya maaari po ba na wag natin ibibintang sa mga magulang ang pagdurusa ng mga anak? At wag din nating ibibintang sa mga anak ang pagdarusa ng mga magulang. Maniwala kayo, tayong lahat ay may kanya-kanyang pananagutan. Tayo ay may kanya-kanyang tungkulin sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaring may bearing. Kung maayos ang pagiging magulang, dadaloy sa mga anak. Kung magandang relasyon ng mag-asawa, dadaloy sa biyaya ng mga anak. Totoo po yun. Pero kung may mga sufferings, wag natin ibibintang sa kung kangi-kangino ang ating mga sufferings. Kundi tayong lahat ay may kanya-kanyang pananagutan. At may kanya-kanyang tungkulin. Siguro kung nasa poder mo pa yung mga anak mo, alagaan mo talaga bilang magulang. Pero kapag sumapit na yung maging independent ang mga anak natin, kung ano man ang mangyari, ay hindi na pananagutan ng mga magulang. Can I hear a good amen? Kasi kahit anong pagmamalasakit ng mga magulang, may matitigas na anak, na ulo ng mga anak talaga eh. Kaya kung nagdurusa yung anak mo dahil sa katigasan ng kanyang ulo, hindi mo ibibintang sa nanay at tatay niya. Amen po? Praise God. Pero hanggang nasa poder mo pa yan, hanggang sa edad, hallelujah, naaalagaan mo siya, alagaan mo talaga, pananagutan ng mga magulang yan. Pero kung anak mo, magulang na, umaasa pa sa magulang, magulang talaga yan. Magulang na aasa pa sa magulang, magulang talaga yan. At may mga ganyang mga anak, magulang talaga. Kung magulang yung magulang niya, mas magulang yung anak mo. Dahil umaasa pa rin sa iyo kahit na siya dapat nabubuhay na sa sarili niya. Amen. So sabi ng mga alagad, sino po ang nagkasala? Dapat sisihin. Yung sa ipinanganak na bulag, yung lalaking bulag o yung mga magulang niya? Na kayo po, kung tanungin ko kayo, sino dapat sisihin sa kanila? Magulang o yung lalaking bulag? Hallelujah. Baka yung lalaki sa sinapupunan, tadyak ng tadyak sa nanay niya. Hallelujah. Hindi po. Kaya ang Panginoon ang tanungin natin, kung sino dapat sisihin.
Sumagot ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa susunod na talata, walang dapat sisihin. Walang dapat sisihin sa kanila. Hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang. So walang sinisisi ang Panginoon sa pangyayari sa kanyang pagkabulag. Amen? Ilan yung Panginoon? Kahit alam niya ang lahat, hindi siya naghahanap ng masisisi. Hindi tulad natin, tayo palasumbat. Bakit ganun ang tao noon? Tao manunumbat? Pag may pangit na nangyayari, ikaw kasi. Kung hindi. Hindi ba ang tao, bakit likas ang tao na mapaghanap ng masisisi, tapos laging naghahanap ng maisusumbat? Alam niyo ba yung maisusumbat? Yung lahat ng ginawa mo, laging may siyang dahilan kung bakit. Apo, di ba? Ganyan ang tao. Pero ang Panginoon, tignan niyo ang Panginoong Yesus, wala siyang sinisisi. Kung hindi ang gustong sabihin ng Panginoon, I am cutting my lesson outline short. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, lahat ng ito'y nangyari, hallelujah, para mahayag ang kapangyarihan at kabutihan ng ating Panginoon. Kaya may mga pangit na pangyayari sa buhay natin, ang dulo nito may gagawin ang ating Panginoon. Kahit ano pang nangyayari sa buhay natin, at the end of the day, you will see the glory of our God. Makikita mo pa rin, sa kabila ng nadadapa ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sa kabila ng nagkakamalit, nagkakasala ka, hindi ka pa rin hahatulan at huhusgahan ng Panginoon. Kung hindi anuman ang nangyayari sa atin, mananaig at maghahari pa rin ang kagandahang loob at biyaya ng ating Panginoon. Kahit magkamali ka ng mga pagpapasya sa buhay mo, may mga consequences habang nabubuhay ka, pero sa Panginoon, grasya pa rin ang iiral at magaganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Halimbawa, nagkamali ka ng pagpapasya at yung asawa mo, naging asawa mo ngayon. Hindi, biro lang po pala. Biro lang yun. Hallelujah. Ano ba magandang example? Bakit ba yun ang na-example? Halimbawa, nagkamali ka ng desisyon. At sa mga maling desisyong ginawa mo, nagdurusa ka. Hindi ba yan ay consequence ng iyong maling pagpapasya? May consequence po kasi. Ibig sabihin, may kabayaran sa bawat pagkakamali. Sa buhay natin habang tayo'y nabubuhay sa lupa. Pero sa larangan ng relasyon mo sa Panginoon, nang makipag-isa ka sa Kanya, kahit nagkamali ka ng pagpapasya mo, paiiralin pa rin ng Diyos sa buhay mo ang grasya, ang biyaya, at pagpapalain ka pa rin ng ating Panginoon. Hindi yung pinahirapan ka na sa mali mong pagpapasya, pahihirapan ka pa rin ng Diyos? No! Habang naghihirap ka sa mali mong pagpapasya at nakipag-isa ka kay Jesus, madadama mong hindi ka niya pinababayaan, hindi ka niya iniiwan, at tutulungan ka niya para makaahon sa mga mali mong pagpapasya. Oh, hallelujah! Amen! Dito sa lupa, magdurusa ka. Yes! Bayad dyan sa mali mong pagpili. Pero sa pakikipagrelasyon sa Diyos, maniwala ka, kahit 7 beses ka dapat magkasala, aabutin ka pa rin ng kamay niyang mapagpala at tutulungan kang makapagpatuloy sa buhay na meron ka. That's our God. Kaya ako naniniwala Ito, sana'y mag-agree kayo. Sa buhay na meron tayo ngayon, ang naghahari at umiiral ay grasya ng Panginoon. Now in this life, what prevails is the grace of God. Kaya kahit nagkakamali ka, at the end of the day, hindi ka pa rin pinababayaan ng Panginoon. Kahit nagkakasala ka, at pinagdurusahan mo yung mga mali mong ginawa,
nandyan pa rin ang pagmamalasakit at biyaya ng Panginoon. Sapagkat sa buhay na meron tayo habang hinihintay ang rapture, ikaw ay nasa ilalim ng mayamang grasya at biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So under the law, people had too much passion for theology and not enough compassion for people. Bakit gano'n? Under the law, people had too much passion for theology and not enough compassion for the people. Kaya sabi po, hallelujah, where does our suffering come from, but what we can do about it. Huwag natin pag-usapan bakit, kung hindi hanapin natin kung ano yung gagawin ng Panginoon. Siyang tao, pag may pangyayari, laging why, laging why. Hindi kaya hanapin natin yung, hallelujah, kung ano yung magagawa natin sa mga problema natin. Huwag yung not where does suffering come from, but what we can do about it. Yung nauna dyan, ang sabi po, under the law, people have too much passion for theology and not enough compassion for people. Tingnan niyo yung mga alagad. Ngayon, ang daming ganyan eh. Mas mahalaga pa yung theological debate kaysa dun sa kalagayan ng mga tao. Hallelujah. Kaya sumagot ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa verse 5, verse 3 hanggang verse 5, hindi ang mga magulang o hindi yung lalaking bulag ang may kasalanan. Neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Tapos sabi niya, I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. So sabi niya, hindi ang mga magulang ni yung bata ang dapat hanaping sisihing may kasalanan. Ni lahat ng ito ay nagaganap para mahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Tang sabi ng Panginoon, kailangan kong gumawa habang may araw pa, sapagkat darating ang gabi na hindi na tayo makakagawa. Ako ang ilaw ng sanlibutan, at habang nasa sanlibutan ako ang magiging ilaw ng sanlibutan. So kailangan nating gumawa habang may pagkakataon pa. Hindi kaya panawagan ng Panginoon sa ating lahat yan? Na habang may pagkakataon at may araw pa, hallelujah, ipahayag natin ang kabutihan ng Panginoon sa mga tao. Malapit nang bumalik ang Panginoon, kitang-kita na natin ang mga palatandaan. Sa kalawakan, sa karagatan, sa kapatiran, hayag na hayag ang mga palatandaan, malapit nang bumalik ang ating Panginoon. At pag bumalik na siya, gabi na. Habang may araw pa, samantalahin natin ang pagkakataong tayo'y, hallelujah, makagawa ng ipinagagawa ng Panginoon sa atin. So kung meron kang nalalamang ipinagagawa ng Diyos na gawin mo na habang may pagkakataon pa. Maniwala kayo, sasapit ang panahon na yung gusto mong gawin, baka hindi mo na magawa. Kalabitin mo nga yung katabi, sabihin mo sa kanya, kung may ipinagagawa ang Panginoon sa iyo, habang may araw pa, samantalahin natin, gawin ang mga bagay na ito. Hallelujah, habang may pagkakataon pa. Kaya kung nakapag-church pa kayo, mag-church pa kayo. Baka sumapit ang araw na ipagbawal ng pagsisimba, saka ka mag-aapuhap ng pag-church. Amen! Parang iba na yung tingin nyo sa akin. Hallelujah! Habang may pagkakataong magsimba tayo. Baka dumating yung araw na hindi ka na makapagsimba. Habang wala ka pang tungkod, maglingkod. Sabi ni Pastor Lubarbio, habang wala pang tungkod, maglingkod. At kung
kung meron ng tungkod, maglingkod pa rin. Baka sumapit yung isang araw na hindi ka na makaakyat sa hagdanan. Tapos sabik na sabik kang mag-church. Samantalang nung ikaw ay malakas pa at pwedeng tumakbo sa hagdanan, tamad na magsimba. Tapos kung kailang naka-wheelchair at naka-stretcher, magyayaya ka, punta tayo sa life giver. Naku po nanay, nung malakas ka pa, hindi ka nag-church. Ngayong ikaw ay may tungkod at lupay-pay na, saka ka mag-church. Amen? Dali natin sa church. Amen? Dali natin sa church. Habang ikaw ay may pagkakataong pang kumanta, kumanta ka. Habang may pagkakataong tumugtog ka. Habang may pagkakataong gumawa, hallelujah, gawin na natin. Sinasabi ng Panginoon, baka sumapit ang gabi, hindi mo na magawa. Tapos magsisisi ka na, nanonood ka na lang sa TV. Naka-wheelchair. Penging ang kape. Kahit magtimpla ng kape, hindi mo na magawa. Amen? Kaya, hallelujah. Kami kaya kay Tatay Carlos, hanga talaga kami kay Tatay Carlos. Mag-u-86 na po. Pero ang sipag-sipag dumalo ng Men's Network pag Sabado ng umaga. Walang patid, hallelujah. Tapos siya pa nangunguna sa aming pagpapahayag ng salita. 86 years old. Amen. Pag nakikita namin, sabi nga ni Kuya Paul Rivera, pag nakikita namin si Tatay, nagiging inspirasyon sa amin. Kami ngang mga bata ay mga bata pa. Amen. Sabi ni Kuya Paul, bata pa ba si Kuya Paul? Amen. Kaya nga kami sa matatanda, sabi ni Tatay, wag namang matanda. May edad lang pwede. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So yan ang sabi ng Panginoon. Kaya under the culture of grace, there is no room for blaming one another. Sa ilalim ng biyaya at grasya ng Panginoon, hindi ang bulag ang may kasalanan, hindi ang mga magulang ang may kasalanan. Di anumang mga pangit na pangyayari sa buhay, sa dulo nito iyahayag pa rin ng Panginoon ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang biyaya. Nagkakamali man tayo, hindi magkakamali ang Panginoon sa atin. Magkukulang tayo, pero hindi magkukulang ang Panginoon sa atin. Pinagdurusahan man natin ang ating mga maling pagpapasya, hallelujah, ang Panginoon nagmamalasakit at tinutulungan pa rin tayo. Amen. So punta tayo sa pangalawa. Anong oras na ba? 9:49. Andiyan pa ba kayo? Amen. So, hallelujah, ang tingin ng Panginoon sa bulag, may pag-asa. Ang tingin ng Panginoon sa bulag, kailangan pagmalasakitan. Ang tingin ng Panginoon sa bulag, nang makita niya, kailangan tulungan. Pero may isang grupo ng mga tao, kapitbahay pa niya, na iba ang pagtingin sa bulag. Tingnan po natin yung pangalawang mensahe. Actually, may nakita ako dito, napansin ko lang. Yung prodigal, the story of the prodigal son, sa Luke chapter 15, di ba ang Panginoon nagkwento? Babalik lang po ako, kapiraso lang. Nagkwento ang Panginoon patungkol sa mga nawawala. 3 bagay na nawawala. Nawawalang barya, nawawalang tupa, at nawawalang anak. The story of the lost coin, the lost sheep, and the lost son. Kapag theological, under the law, hahanapin mo at sasabihin mo na may kagagawa ng Diyos sa kanilang pagkawala. Pagkawala ng barya, pagkawala ng tupa, pagkawala ng anak. Isisisi sa Panginoon. Isisisi sa dapat sisihin. Pero alam niyo po, sa takbo ng kasaysayan, kaya nawala yung barya, hindi dahil sa Diyos. Hindi nagpabaya yung may hawak ng barya.
Tama? Kaya nawala yung tupa, hindi dahil sa pastol. Kung hindi nagwala yung tupa, at siyang may kagagawan sa kanyang pagkaligaw. Yung anak, kaya nawala, hindi dahil sa magulang. Hindi dahil nagpa siyang anak na magwala, at buhay pa yung magulang, hiningi na kaagad yung kanyang mana. So sa tatlong bagay na nawala, walang kagagawa ng Diyos. At walang dapat sisihin kung hindi yung may responsibilidad ng barya, yung pananagutan ng tupa, personal, at saka yung pananagutan ng anak. Hindi dapat sa Diyos. At lalong hindi dapat isisi sa nag-aalaga. Amen. Kung may hawak na barya, siya may problema. Yung tupang nawala, maaaring may kulang ang pastor, pero nagwala yung tupa kaya hinanap At yung anak, kaya naman naligaw, nagpa siyang maging alibugha. Pero hindi dapat isisi ang mga pangyayari sa sino man o sa Panginoon. Under the law, under grace, there is no room for somebody to blame. Amen. So punta po tayo dun sa verse 8. Verse 8. So tignan naman natin yung pangalawang grupo ng mga tao kung ano na naging pagtingin sa bulag. Si Jesus iba pagtingin Pero iba din ang pagtingin ng mga kapitbahay. Basahin po natin yung verse 8 and verse 9. They knew the blind man was the one who sits to beg, but they do not even know his name. Kapitbahay po yan Sinabi nga ng mga kapitbahay niya. Tingnan ninyo, mga kapitbahay. Sabihin nyo nga kapitbahay. Kapitbahay. Kayo po, kilala nyo ba yung kapitbahay nyo? Tanong ko lang po, kilala nyo ba yung kapitbahay nyo? Hallelujah. Oo naman, sabi ni Ate Bebot. Oo naman. Kasi madalas nanghihingi ng ulam sa akin yan O di kaya, madalas na nagbibigay ng ulam sa amin. Kaya kapitbahay namin. Kaya lang, itong bulag, hindi kilala yung kapitbahay at hindi siya kilala ng kapitbahay niya. Sinabi ng mga kapitbahay niya at mga nakakita sa kanya noong siya'y nagmamalipos pa. Hindi ba yun yung lalaking dating nakaupo at namamalimos? Sabi naman ng iba, para nga, pero parang kamukha lang niya. Sabi nung iba, sa verse 9. So, ibig sabihin, hindi masyadong kilala. At dahil hindi masyadong kilala, anong pagtingin nila doon sa tao? Ang pagtingin nila doon sa taong nangangailangan ay, hallelujah, wala lang. Hindi pinagmamalasakitan, hindi tinatangkilik, ni hindi nga pinapansin. Ni hindi nga nila alam kung anong pangalan. Kapitbahay pa naman. Hallelujah. Sana kakilala niyo yung pangalan ng kapitbahay. Oh, si Masungit. Oh, si Kuripot. Oh, si Suplada. Kami, dami naming kapitbahay. Hallelujah. Ang babait. Namamaril ng umaakit sa bubong. Hallelujah. Meron ba kayong kapitbahay na napakasungit? Na kapag natalsikan ng pintura yung bubong, babariling kayo, linisin nyo yan. Meron ba kayong ganong kapitbahay? Meron mga ganong kapitbahay, Tayong may kapitbahay na ganon. Hallelujah. Napakasungit mo. Ganun po. Tapos, sabi, tinanong ng yung mga hindi man lang nagmamalasakit, sabi, paano kang nakakita? Tinanong yung bulag, paano ka nakakita? Alam niyo, itong kasaysayang ito, nakakalungkot. Pero itong kasaysayang ito, main tinuturo sa atin
na tayo po ay magmalasakit sa ating kapwa. Panawagan ng grasya, pagmalasakitan natin, lalo na yung mga marginalized. Lalo na yung mga taong hindi pinapansin, yung mga taong hindi tinatangkilik, marginalized, an important group of people in our society. Kaya nga meron tayong party list eh. Alam nyo ba kaya may party list sa Kongreso? Ang party list sa Kongreso ay itinatag para bigyang pansin ang mga hindi pinapansin sa lipunan. Ang tawag sa kanila mga marginalized group of people represented by party list. Kaya may party list ang mga mangingisda, may party list ang mga magsasaka, may party list ang mga nagtitinda ng LPG. Biro nyo pati nagtitinda ng LPG may party list. Hindi ba si T, si Congressman T, ang representative ng party list ng LPG? Tapos mapapansin nyo yung mga pinuno ng mga party list ang iiksi ng apelyido. Na po, Ong, T, Tan, Si, Su, Wu, We, Ke, kasama na si Ke. Na po? Pero sila daw ang nagre-represent ng mga marginalized group of people in our society. Yung party list ng mga teachers, party list ng Ako Bicol, party list. Ako Inapi, party list. Ako Inutangan, party list. Na po, mga marginalized. Ibig sabihin, walang pumapansin. Hindi tinatangkilik. Hindi mahalaga sa lipunan. So meron nang nagre-represent. Pero ang totoo, mas marami pang mga marginalized. Dito lang sa church natin. Rapo, baka hindi kayo napapansin. Hindi kayo mahalaga. Hindi kayo tinatangkilik. Maniwala kayo, ang Panginoon nagpapahalaga. Kung hindi ka pinapansin, may pumapansin. Kung ang tingin sa'yo, hallelujah, wala nang pag-asa, huwag kang maniwala. May pag-asa pa. Praise God. At ang Panginoon, pinahahalagahan po yan. Kaya nga ang Panginoon tinanong, sino ang kapitbahay ninyo? Who is your neighbor? Sino ba yung kapitbahay nyo na dapat nyong pagmalasakitan? Hindi ba ang Panginoon nagkwento ng isang kasaysayan patungkol sa kahalagahan ng neighbor? May isang kapitbahay na naglalakad lang eh. Naglalakad lang. Tapos, may biglang sumunggab sa kanya, pinagnakawan siya. Pinaggugulpi yung kapitbahay mo. Pagkatapos, yung kapitbahay mong wala man lang nagmalasakit, wala man lang tumulong, natagpo ang nakahandusay, halos naghihingalo na. Dumaan ang pare. Nakita ng pare na mayroong nakahandusay at halos naghihingalo. Ginawa ng pare, umiba ng daan para lang hindi mapagmalasakitan ng isang nangangailangan. Pare yun, ha? Tapos dumaan yung yung assistant ng pare, nauna yung pare, tapos sumunod yung assistant, Levita. Diba? So yung sakristan, nakita nung sakristan, nakahandusay, naghihingalo, pinabayaan. Tapos may isang dayuhang hindi kababayan. Nang makita yung nakahandusay, nilapitan. Tapos binuhusan ng alak yung sugat. Tapos pinahiran ng langis yung sugat. Tapos binendahan. Pagkatapos pinasan, isinakay sa kanyang sasakyan. Dinala sa bahay panuluyan. Inalagaan. Pagkatapos hiniling sa may-ari ng panuluyan, babalik ako, babayaran ko muna yung mga nagastos, pero babalik ako. At hallelujah. Tapos tinanong niya yung mga pariseyo, yung sakristan, at yung mga pare, sino sa palagay niyo ang totoong kapitbahay ng taong nangangailangan?
Sumagot yung mga pari, di yung nahabag na mabuting Samaritano. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung nahabag yung Samaritano, hindi ba dapat ganyan din ang gawin nyo sa kapitbahay ninyo? Do likewise ang sabi. Kung ano ginawa ng mabuting Samaritano na hindi naman niya kamag-anak, hindi niya kababayan, pinagmalasakitan at kinaawaan, ganyan din ang gawin nyo sa nangangailangang kapitbahay at kapwa nyo. Kaya ang kapitbahay ay yung mga taong nangangailangan. Hindi nangangahulugan yung katabi ng bahay mo. Para sa Panginoon, ang kapitbahay ay ang mga taong nangangailangan na maaari mong abutin para tulungan. At ang totoong kapitbahay, yung nagmamalasakit sa kapitbahay na nangangailangan. Kaya lang, kahit sa grasya, parang yung prime commodity na yan ay nagiging uncommon. Bakit ganun, ano? Kahit mga born again, wala nang awa. Kahit mga born again, di na marunong magmalasakit. Minsan, kung sino pa yung mga born again, yan pa yung nakikita mong hindi dapat makita sa kanila. Samantalang tayo ang inaasahan ng Panginoon na magre-represent tulad ng mabuting Samaritano sa kapitbahay na nangangailangan. Hindi nangangahulugan yung katapit ng bahay ninyo. Basta may nangangailangan na may pagkakataong kang tulungan, yan ang kapitbahay. At ang totoong kapitbahay ay yung magmamalasakit sa kanyang kapitbahay at kapwang nangangailangan. Di ba? Hallelujah. Yung power of 6 degrees. Alam niyo, tinignan ko lang yung power of 6 degrees. Hallelujah. Nakita ko lang kasi, habang nag-i-intend, nakita ko, the power of 6 degrees. Tapos tinignan ko, GMG. Alam niyo yung GMG? I-google mo, guwapo. Hallelujah. GMG ko yung the power of 6 degrees. 6 degrees. What is the meaning of the power? Nakita ko po yung power of 6 degrees. Ay yung power of networking. Na ang Diyos ay may ibinibigay na kapwa mo. At hanggang sa ika-6 na salin, pwede mo silang abutin. Kung meron kang kapwa, nakaabot ka sa isang kapwa, maniwala kayong naabot mong isang kapwa, makakaabot ng 6 pa. At yung naaabot na ika-6, ang tawag po doon, power of 6 degrees. Na pwede mong abutin ang kahit sa ika-6 na degree para tulungan at makipagkapwa. Na nawawala na sa church ngayon. Yung mga leader nga, kahit nga sa loob ng church, sila mismo, hindi sila nagmamalasakit sa isa't isa. Paano tayo makakaasang lalago ang simbahan? Kung sa simbahan lang mismo, hindi natin madama ang tayo'y nagmamalasakit sa isa't isa. Hawakan nga natin yung kamay ng ating katabi sa amin. Mahalaga ka sa Panginoon. Amen. Kasi tayo, kung sino yung pag-ayaw natin, ayaw natin no? Pag-ayaw natin, ayaw. Merong ayaw sa atin. Pero maniwala kayo, kung ayaw sa inyo, basta gusto nyo sila. Kung ayaw makipagkaibigan sa iyo, bahala na sila. Basta ikaw ay mabuti ang kalooban sa kanila. At nakikita yan ng Panginoon. Kung naiinggit sila sa inyo, ayaw nyo sila. Pero kayo hindi naiinggit sa kanila. Amen? Power of 6 degrees. Ang Panginoon nga Ang Panginoon ilang beses lang nag-minister sa marami. Pero ang focus ng pagtingin ng Panginoon ay individual. Sa 4 na ebanghelyo, maraming beses siyang nag-minister to the multitudes. But most of the time, He will reach to an individual. Amen? Aabutin ang kapwa. At panawagan yan sa akin. I am guilty sometimes na, hallelujah,
parang hindi napapansin yung dapat pansinin. Guilty ako dyan. At alam kong guilty tayong lahat. Pero napapanahon na pagmalasakitan natin ang isa't isa. Magmalasakit tayo sa ating kapwa. Lalo na sa church siguro, magmalasakit tayo sa church. Ang tawag po, the power of 6 degrees. Ang Panginoon kasi, laging nakatingin sa individual eh. Tayo, ang tingin natin marami, pero sa Panginoon, ang tingin niya, bawat isa. Individual ang pagtingin ng Diyos sa atin. Maring ang tingin niya, iglesia, pero sa iglesia, ang tingin niya, bawat isa. Kaya dilingid sa Panginoon ang pangangailangan mo. Meron nga akong kwento, testimony lang. Nung mag-meet and greet dito po sa Tagaytay, siguradong ginastusan nila Pastor Teng ng di birong halaga. Bayad nila yung venue, bayad ang pagkain, bayad ang mga transportation, nag-love gift sa mga tao. Hallelujah. So maganda po yung gawain. Pero habang nangangaral po ako nung gabi, merong nag-drive lang para sa sana nandito si Emmanuel. Chino, nandito ka ba? Sana nandito si Chino. Hallelujah. Nag-drive lang siya nung pupunta sa Tagaytay. Catholic na malalim ang degree. Catholic talaga. Ex-military. Nag-drive. Pagkatapos habang pagdating nila sa Tagaytay, palibasa, hindi naman siya pumunta ron para umattend ng conference, nagbibilyar. Nagsisimula na kami, nagbibilyar. Apo, di tinawag ngayon nung pinag-drive, si Pas JP. Sabi, sisimula na, dito tayo. So napilitan yung driver, pati si Chino, yung driver, na umattend, nakinig. Nandun sila sa likod, nakikinig. Maya-maya habang nagpipreach ako, siya na pala ang kinakausap ng Panginoon. Nakatingin ako sa marami, pero yung sinasabi ko, sa kanya tumitimo. Maya-maya habang nagpipreach ako, tumalis siya sa tabi, tumalikod, tapos nag-iiyak na siya. Hindi, ex-military. Hindi niya pinapansin kung ano sasabihin sa kanya, umiiyak siya sa likuran. Pagkatapos ng gawain, kinausap ako. Hanggang 3:00 ng madaling araw, sabi niya, Bishop, habang nagsasalita ka kanina, wala naman akong balak nag-drive lang ako Pero kinakausap ako ng Panginoon habang nagsasalita ka. At nung sabihin mong tanggapin ng Panginoon, tinanggap ko ang Panginoon. At ngayong gabi naniniwala ako na born again ako. Kinabukasan, nagpa-water baptize. Nagpa-bautismo sa tubig. Sabi ko kay Pastor Teng, maaaring hindi ka maniwala sa sasabihin ko. Pero gusto kong sabihin sa iyo na lahat ng gastos na ginastos ninyo, gaano mang kalaki, lahat ng pagpapagal at pagpapagod ninyo, ang pakay ng Panginoon, makilala ni Chino, isa lang na kaluluwa, makilala ang ating Panginoon. Na lahat ng ginastos nyo, lahat ng pinaghirapan, lahat ng pagod, isinentro ng Panginoon kay Chino na noon ay nakakilala sa Panginoon. Because God would want an individual to be connected to the Lord Jesus Christ. Kaya ako habang nagpipreach ako, alam niyo po, naniniwala ako, hindi man lahat may kinakausap ang ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay nagmamalasakit sa isa't isa. Sa individual. Pumunta po tayo sa pangatlo, 10 na po pala. Amen. Hindi maaaring hindi. Tapos pinuntahan yung mga magulang. So yung mga kapitbahay, hindi siya pinagmalasakitan, hindi siya kilala. Pumunta naman tayo sa mga magulang, to the parents. So kinausap ng mga, yung mga magulang ba, yung mga pariseyo po muna, yung mga pariseyo.
So tinanong nila, sabi, sino yung nagpagaling sa'yo? Hindi ko kilala eh. Nasaan na siya? Hindi ko alam, sabi ng bulag. Basta ang alam ko, ako'y bulag, ngayon na nakakakita na. Nasaan na siya? Hindi ko alam. Halika, pumunta ka sa pare. Makipag-usap tayo sa mga pare. Sabihin natin kung ano nangyari sa'yo. So dinala ang bulag sa mga Pariseyo. Ito masakit. Nung nasa church na, tuwan-tuwa yung bulag na pumunta sa church kasi akala niya magpapatotoo siya na dati siyang bulag, ngayon nakakakita na. Pinagaling ng isang lalaking hindi niya kilala. Pagdating pala dun sa church, i-interpolate at i-interrogate ng mga Pariseyo. Hindi pala magpapatotoo. Kaya tinanong ng mga Pariseyo, sabi, na it was Sabbath when Jesus made the clay and opened his eyes. Then the Pharisees also asked him again, paano ka nakatanggap? Sabi, nilagyan po ako ng putik sa aking mata, tapos pinahugasan po at pinabanlawan yung aking mata sa lawa ng Siloam. Sabi ng mga Pariseyo, anong araw yan? Sabat po, Sabat. Ho! Sabat. So, Sabat. Naghahanap lang po ang mga pare at mga religious leaders ng maibibintang kay Jesus. Hindi mahalaga kung gumaling, hindi mahalaga kung may himala, hindi mahalaga kung may nabago ang buhay, hindi mahalaga kung napalaya, kung naligtas. Ang mahalaga, hindi nakapaloob sa kautosang pangrelihiyon. Ang mahalaga ay yung sinira at sinalaula ang pangingiling sa araw ng Sabat. Kalain nyo ganyan ang mga religious leaders? At mayroon pa din yan sa mga churches. Hindi mahalaga pagbabagong buhay. Hindi mahalaga kagalingan. Hindi mahalaga kung pinagpalat sumagana ang buhay. Ang mahalaga ay masunod ang kung anong sinasabi ng batas. Ang mahalaga ay masunod ang kung ano yung legal na tungkulin at pananagutan ng simbahan. Sa halip na alalahanin at pagmalasakitan ang pangangailangan ng tao. Sa panahon ng Panginoong Yesus, nagaganap yan. At sa panahon ngayon, nangyayari pa rin. Na sa halip na pagmalasakitan ng pangangailangan, ang mas mahalaga yung church, institutional church. Hindi yung kalagayan ng mga tao. Yan ang nangyari po, institutional church. Kaya po sana mga kapatid, hallelujah, ang loyalty natin, wag sa institutional church. Ang loyalty natin ay sa Panginoon. Hindi yung church, hindi yung ganda ng church, hindi yung yaman at kasikatan ng church. Let our loyalty be to the Lord Jesus Christ. Ang church kasi is for the people and for the people to be connected to Jesus. Ang tunay na layunin ng church ay hindi lang yung magtipon-tipon tayo. Magpalakasan sa isa't isa, yes. Pero ang higit na layunin ng simbahan ay ang maikonekta tayo sa totoo at malusog na relasyon at pagkakilala sa ating Panginoon. The church, hallelujah, ang institutional church kasi program. Ang institutional church, hallelujah, ay nakapaloob dun sa masunod natin ang batas. Pero ang church na totoo ay yung mga tao pupunta sa church para hanapin ang Panginoon. Pupunta sa church para marinig ang mga salita ng Panginoon. At pupunta sa church para lumalim at madagdagan ang pagkakilala at karanasan sa pakikipag-isa sa ating Panginoon. That is the church. The church is to connect people to God, not just program. Amen? Yan po yung tunay na iglesia. Kaya, hallelujah, pagsapit, kinausap yung mga magulang, parang congressional meeting eh. Tinatawag ng mga Pariseo yung mga magulang
para magpatotoo. Paano siya gumaling? Sabi sa mga magulang, paano gumaling yung anak nyo? Sumagot yung mga magulang sa takot sa religious system, sa takot na ma-persecute, sa takot na ma-excommunicate sa church. Ayaw sabihin ng mga magulang, tinanong yung mga magulang ano nangyari sa anak ninyo? Bakit siya nakakita, dating bulag? Yung mga magulang natatakot sa sila'y mape-persecute, sila'y ipe-excommunicate, sila'y hindi natutulungan ng church. So, mas pinahalagahan nila yung sistema kaysa dun sa katotohanan. Kaya sabi ng mga magulang, siya natanungin ninyo. Basahin nga natin, Kuya Noel, John 9:18-23, pagkatapos magko-communion na tayo. Hallelujah. Are you following me? Amen. Hallelujah. So, but the Jews did not believe concerning him that he had been blind and received his sight, until they called the parents of him who had received his sight. And they asked them, is this your son, who you say was born blind? How then does he now see? So his parents answered them and said, hallelujah. Sa Tagalog nga, Kuya Noel, ang sabi, we know that this is our son, and that he was born blind. But by what means he now sees, we do not know, sabi. Tapos, who opened his eyes, we do not know. He is of age. Ask him, he will speak for himself. Tanungin doon siya, may edad na siya Ayaw kasing sumagot ng mga magulang Pag sinabi kasi ng mga magulang na si Kristo yung nagpagaling, ay, excommunicated na. Pag sinabing si Kristo yung nagpagaling, wala nang benevolence. Mawawala na yung widow's blessings. Mawawala na yung mga benepisyo na ibinibigay ng simbahan. Kasi pag sinabi mong si Kristo nagpagaling, so sabi nila, ngunit hindi po namin alam kung ano ngayon nangyari. Nakakita na siya ngayon. Kung sino ang nagpagaling sa kanya, di rin namin alam. Siya na po ang tanungin ninyo, nasa hustong gulang na siya. Nakapagsasalita na siya para sa kanyang sarili. Na bakit ganun ang sinabi ng mga magulang? Yung susunod na talata. Ano po? Sinabi ito ng mga magulang sapagkat natatakot sila sa pinuno ng mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Yan po ninyo. So, kahit alam ng mga magulang kung ano ang katotohanan na ang dating bulag ay nakakita dahil kay Jesus, natakot ang mga magulang na sila ay i-excommunicate ng simbahan at mawawala na ng benepisyo magmula sa simbahan. Kaya tinakpan ng katotohanan at iniatang na lang sa anak ang pagsasabi ng totoo. Naniniwala ba kayong may ganyan sa kasalukuyan? Na mapagtakpan lang ang katotohanan, hindi natin sasabihin? Dahil gusto lang nating mapanatili ang ating loyalty sa simbahan. Hindi kaya ang loyalty natin ay hindi sa simbahan, kung hindi sa ating Panginoon? Kapag loyal tayo sa Panginoon, magiging loyal tayo sa pastor. At magiging loyal tayo sa church. Pero kapag loyal lang kayo sa church, baka hindi kayo loyal sa Panginoon. Amen po? Kaya sasabihin niya, taga-life giver pa naman kami. Saan kayo dumadalo? Doon. Pero life giver kami Baka loyal ka lang sa life giver, pero hindi ka loyal sa Panginoon. Kapag loyal ka sa Panginoon, magiging loyal ka sa church. Kapag loyal ka sa church, magiging loyal ka sa mga taong nasa church. Amen? Kaya madaling magpalit ang tao ng church tulad ng pagpapalit ng damit, baka walang loyalty sa dapat mayroon tayong tunay na loyalty, ang ating Panginoon. Parang tumahimik ang kalangitan.
Amen. Hindi ka naman kasi nag-church para sa church eh. Nag-church ka para sa Panginoon, di ba? At para sa kanyang mga salita. Lalong hindi naman dahil kay pastor. Amen. Kaya kung imperfecto si pastor, hindi naman yun ang ipinunta ko eh. Ang pinunta ko ang Panginoon. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang loyalty natin kay Jesus at hindi sa church. Pag loyal ka kay Jesus, magiging loyal ka sa church. Amen. So last po, hallelujah, punta na tayo doon puntahan na natin yung bulag. So anong sinabi ng bulag patungkol sa Panginoon? Sabi ng bulag patungkol sa Panginoon, nagkaroon ng increased awareness yung bulag sa Panginoon eh. Kaya ito yung sinabi ng bulag patungkol sa Panginoon. 9:11. Therefore they said to him, how are your eyes opened? Paano gumaling ang iyong mga mata? Sumagot ang lalaki, a man called Jesus made clay and anointed my eyes and said to me, go to the pool of Siloam and wash. So ang unang pagkakilala ng bulag sa lalaki kay Jesus, siya ay tao. Siya ay tao. At totoo naman po, ang Panginoong Jesus ay 100% na tao lamang. 100% na tao. Pero kahit siya'y 100% na tao, siya'y nagmula sa Diyos, nagkatawang tao lamang. Kaya sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, merong tagapamagitan sa tao at sa Diyos, ang taong si Jesus, na siyang tumubos sa kasalanan ng lahat ng tao. So ang pagkakilala ng lalaki, si Jesus ay tao lamang. 100%. And this is very true. Sapagkat siya'y Diyos na nagkatawang tao. Gospel po yan, gospel po yan. Pangalawa, 9:17. They said to the blind man again, what do you say about him? Because he opened your eyes. 9:17, sumagot ang lalaki, siya ay propeta. So totoong si Jesus ay tao lamang. Siyang naging tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Nag-alay ng kanyang buhay bilang tao para tubusin ang sangkatauhan. Pero bukod sa siya'y tao, siya ay nagmula sa Diyos na propeta. At bilang propeta, ang kanyang mga salita ay galing sa Diyos. He is a prophet with a word from our God. Siyang tunay na propeta na ang lahat ng kanyang sinasabi ay salita ng Diyos. Na maniwala po tayo, si Jesus ay totoong tao, 100%, subalit siya'y propetang may salita na nagmumula sa Diyos at paniwalaan po natin. Pangatlo, he is a man from God. 9:32-33. Since the world began, it has been unheard of that anyone opened the eyes of the one who was born blind. If this man were not from God, he could do nothing. Kung ang taong ito'y hindi nagmula sa Diyos, wala siyang magagawa. Subalit siya'y tao na nagmula sa Diyos, kaya walang imposible, ang lahat ay mapangyayari niya. He is a man from God. 9:35, ang sabi, Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said to him, do you believe in the Son of God? So si Jesus ay hindi lamang tao, hindi lamang propeta, hindi taong nagmula lamang sa Diyos, kung hindi siya ay ang tunay na anak ng Diyos. He is the Son of the living God. And last, and we will have our communion, he answered and said, who is he, Lord, that I may believe in him? And Jesus said to him, you have both seen him, and it is he who is talking with you. Then he said, Lord,
I believe, and he worship him. So ang panglima, panghuling pagkakilala ng lalaki kay Jesus, siya ay ang Panginoon. Siya ay Panginoon. Ang sino mang magsabing siya ay Panginoon ay maliligtas. Hallelujah. Isa lamang ang pangalang ginawa sa ilalim ng langit, sa ibabaw ng lupa, upang tayong lahat ay maligtas, ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa pagkakilala ng lalaki, hallelujah, buhay na buhay, ang katotohanan ang nagpagaling sa kanya ay ang Panginoong Jesus. Kaya sa umaga pong ito, kung nais po nating maranasan ang lahat ng biyaya inilalaan ng Panginoon para sa atin sa pamamagitan ng kanyang mayamang biyaya, maniwala po tayo na si Jesus ay tunay na taong nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Galing sa Panginoon. Hallelujah. Galing sa Ama. Siyang propetang may pahayag na salita at ang Panginoon, siyang tanging makapagliligtas, makapagpapagaling, makapagpapabago, at makapagpapalaya ng buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.